Aba, may rally pala kahapon ng mga DDS sa Liwasang Bonifacio mga tol. Hindi kasi ramdam ng publiko. O baka hindi lang talaga natin ramdam dahil syempre tayo po ay pro-government. Sumusuporta sa ating gobyerno at sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Alam naman natin yung kaganapan. Pero ang ibig kong sabihin sa hindi natin ramdam, parang walang impact. Yung mga pinaggagawa po nila diyan po sa Liwasang Bonifacio sa publiko. Hindi nga sila masyadong pinag-uusapan pero ngayon tatalakayin natin ng kaunti, no? Hindi po tayo masyadong magpapakahaba dito sa usapin na ito kasi naniniwala po ako na kahit anong gawin ng mga DDS, kahit araw-araw silang mag-rally sa mga Freedom Park, hindi mababago ang katotohanan na si Pangulong Bongbong Marcos ay mananatili sa pwesto at yan ay hanggang sa June 30, 2028. Kahit sabihin pa sa balita na hindi daw mahulugang karayom ito pong mga dumalo kahapon po dyan sa Liwasang Bonifacio. Nauunawaan naman natin yan na kapag medyo marami sila, ipagpalagay natin 5,000, sa liit lamang po ng venue, yung Liwasang Bonifacio, talagang mapupuno po yan, so to speak. Pero bago tayo magpatuloy, meron po tayong update kay kasamang content creator at sumuporta ng napakalakas sa ating Pangulong Bongbong Marcos na unfortunately pinaslang in the morning ng July 17, 2026 diyan po sa Caloocan City. Siya po ay si Mima Alicia. May announcement po ang mga nagmamahal po sa kanya at kung gusto niyo pong silipin ang mga huling sandali o labi nito pong si Mima Alicia, ay inaanyayahan po tayo sa Sanctuarium Araneta Avenue, Quezon City. Yan po ang araw ng burol na ito pong si Mima Alicia Lipata dito po sa NCR kasi I believe baka iuwi po ito sa kanyang probinsya. Kaya ang mga araw na pwede po siyang makita ng publiko ay mula July 20, today po yan, hanggang July 22, 2026 muli diyan po sa may Sanctuarium Araneta Avenue, Quezon City. Ang oras po ng public viewing ay mula alas 4 ng hapon hanggang alas 9 po ng gabi. 4 p.m. to 9 p.m. Ang mass ay mula alas 6 ng gabi hanggang alas 7 po ng gabi. Yan, sa mga nagmamahal po at gustong sulyapan sa huling sandali si Mima Alicia, marapatin niyo pong pumunta dyan sa kanyang burol. Simula po ngayon, July 20 hanggang July 22, 2026. Ngayon, balik po tayo dito po sa ating pinag-uusapang issue. Ang una kong tanong mga tol, nakikita nyo ba itong nakikita ko sa screen? Sila po'y nananalangin. Ang alam ko po kasi, ang ating Diyos ay pag-ibig, kapayapaan. Pero hindi ko po nakikita sa mga ito ang pag-ibig at ang kapayapaan sapagkat every now and then na sila po'y nagrarally, galit po ang nakikita po natin sa kanila. At hindi po mapayapa yung manghihikayat ka ng kapwa mo Pilipino, lalong-lalo na ang Armed Forces of the Philippines na tumalikod sa Commander-in-Chief. Kaya nagtataka ako mga tol, kung kanino sila nananalangin. Sa Diyos ba? O doon po sa maaaring puntahan ng mga DDS dahil inaantay sila doon o aantayin sila doon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ayon sa kanyang talumpati. Diba sabi ni Rodrigo Duterte, see you in hell. Tapos yung anak naman na si Sara Duterte nagpakilalang presidente ng impyerno. Anyway, ito po yung balita ng News 5. Paghahanda ng UPI para sa indignation rally. Naghahanda na ang core team ng United People's Initiative kasama si Retired General Romeo Pocis bago ang pagsisimula ng indignation rally ngayong linggo, July 19 o kahapon. Pinapaganda pa nila yung tawag, UPI, UPI. Tawagin nyo na lang sarili nyo ng Duterte supporters o DDS. Nakakahiya bang maging DDS para gumamit pa kayo ng ibang pangalan?
alam naman ng tao na kayo po yung mga DDS, no? At ito nga po yung bahagi ng kanilang naging programa kahapon, mga nakalagay sa placard po nila, BBM, tama na, sobra na, bumaba ka na. BBM resign. O, yan po, ano? Siyempre, hindi mawawala dyan yung ilang mga personalidad na talagang kritiko sa ating gobyerno. Katulad nitong si deposed, no? Expelled Congressman Kiko Barsaga, no? Sa balita po ng News 5, Barsaga sa UPI rally, dumagsa ang mga dumalo sa indignation rally ng United People's Initiative bandang alas 6 ng hapon, Linggo, July 19. Nakiisa rin sa pagtitipon si dating Cavite Port District Representative Francisco Kiko Barsaga na nagsabing walang malaking pagbabago ang inaasahan niya sa SONA at muling binatikos ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay po ng impeachment ni Sara Duterte, Day 7 po mamaya. At mamaya na po natin malalaman kung bubuksan po ba ng impeachment court ang bank at tax records ni Sara Duterte. Titingnan natin kung ano ang magiging boto ng impeachment court mamayang alas 2 ng hapon ang pagsisimula ng Day 7. No, may mga balita o impormasyon tayong nakalap mula kay Senador Erwin Tulfo na nilalayon po nilang mabago yung oras. Mas agahan pa ang pagdaraos ng impeachment trial laban kay Sara Duterte. At for the sake of fairness, sige, pakinggan natin yung sinasabi ng mga DDS kagabi sa rally. Ito po yun. Salamat. Sino kayang pumupondo sa mga ito? Ano, mga tol? Imposible naman na ang mga taong pupunta dito, kusang loob lamang nila, kahit man lamang sa pamasahe, alangan namang sagutin pa nila. Kaya tingin ko, meron po talagang mga individual or grupo ng mga individual na pumupondo po dito. Ang tanong lang natin, sino kaya? At magkano kaya ang pondo sa bawat pagdaraos po ng ganitong pagtitipon? Sa nakikita po natin, syempre gagamit po sila ng mga sound system, iba pang mga logistical requirements dyan. Dyan pa lamang, 100,000 na marahil ang gagastusin po nila. Tapos yung transport pa ng mga tao mula sa iba't ibang lugar. Hindi ako naniniwalang ang mga taong nandirito ay dito lamang galing sa Metro Manila. No? Malamang sa malamang may mga nandyan na kung saang probinsya pa nang galing across the country. O sige, pakinggan natin yung sinasabi ng mga DDS. Panginoon, pinakinggan niyo po ang aking dalangin. Nung ako ay nasa batasan, ako ay lumuhod sa ating Panginoon. Talaga nga naman, kapag ka nakakarinig ako ng mga salitang Panginoon, Diyos, o kung anumang mga related sa pananampalataya na dapat alam naman natin na divine, di ba? Pero pagka sa mga ganitong pagtitipon, na iipokrituhan ako eh. Kasi hindi po kapayapaan ang layunin nito. No? At definitely wala pong pag-ibig na umiiral dito dahil kada makikita po natin ng mga taong ito na nagsasalita sa harapan, laging galit. Laging pagnanais ng pagpapabagsak sa gobyerno ang kanilang mga sinasabi. Kaya sana, sabi sa Allah, sana, pakinggan ang tagumpay. Sige, tama na. Para hindi masira ang umaga ninyo mga tol. Ano? Pero isa lang ang malakas ang paniniwala ko na kahit araw-arawin ng mga tao na ito, itong mga DDS na ito, ang pagrarally sa iba't ibang panig ng Pilipinas, nothing will change. Mananatili si Pangulong Bongbong Marcos bilang Pangulo ng Pilipinas. Bakit po tayo sigurado dyan? Dahil mas naniniwala ako na kinakasihan ng ating Diyos ang isang taong may tunay na malasakit
may pagmamahal sa bansa at sa ating mga kababayang Pilipino. Nakikita naman natin kung ano yung pananalita at kilos ng ating Pangulo. Kung sino ba talaga ang nasunod na kung ang pag-uusapan ay salita ng Diyos, syempre, mas nakikita ko si PBBM, no? Never nating nakita si Pangulong Bongbong Marcos na nagsalita o narinig na nagsalita ng hindi maganda para sa kanyang kapwa. At naniniwala ako na hindi niya po ginagawa ang hindi maganda para sa kapwa. Kaya kung meron mang mga pakikinggan, no? Kung sino man ang pakikinggan ng ating Diyos, malakas ang paniniwala ko na hindi sila. Hindi itong mga DDS, kung hindi ang ating Pangulo at ang mga sumusuporta sa ating Pangulo na makatuwiran. No? Ngayon, sa ibang balita mga tol, puntahan po natin ang issue sa pagitan po ng mga Cayetano at saka ng iba pang mga senador katulad po ni Senator Panfilo Ping Lacson. Si Senator Lacson, siya'y marunong tumanggap ng kritisismo. Pero kapag ka integridad niya na daw ang kina-question, hindi niya raw yun palalampasin. At mukhang ganon po ang ginagawa niya ngayon laban kay Alan Peter Cayetano sapagkat ini-insinuate nitong si Cayetano na si Senator Ping Lacson ay nagpayaman sa illegal na kaparaanan. Sa isa pang bahagi ng balita, pagdating naman kay Alan Peter Cayetano, kine-question din po ngayon ang kanyang naging partisipasyon kaugnay po ng mga proyekto sa Taguig City. At hindi po si Senator Lacson ang basta lamang kume-question, kundi ang kanyang mismong kapatid na ngayon ay General Manager ng PTB4, si dating Mayor at Direktor Lino Cayetano. Pakinggan po natin ang balita mga tol. Iimbitahan ng magkapatid na sina Senador Alan Peter Cayetano at Lino Cayetano sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa flood control scandal. Kaugnay po yan sa umunoy bilyon-bilyong pisong flood control project sa Taguig na gustong paimbestigahan mismo ni Lino Cayetano. Nakatutok si Jonathan Anda. Sa muling paggulong ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control scandal, sinabi ni Committee Chair Erwin Tulfo, iimbitahan nila si Lino Cayetano, General Manager ng PTV4 at kapatid ni Senador Alan Peter Cayetano. Pinapaimbestigahan ng younger brother niya yung flood control sa kanilang bayan sa Taguig noong 2022 hanggang 2025 na umaabot sa 6 billion. O siguro dapat mag-ready siya doon dahil kapatid niya mismo ang humihingi ng investigasyon dahil may nakita yata yung kanyang kapatid. Itinanggi ni Senador Cayetano na may ghost project sa Taguig. Pero walang pinagkaiba to sa akusasyon din ng kapatid, ano? Siyempre, baka sabihin selective tayo. Ang Pangulong Bongbong Marcos, inaakusahan siya nitong si Senator Amy Marcos na gumagamit ng illegal na droga. Ito naman si Alan Peter Cayetano, inaakusahan ng kanyang kapatid na maaaring may irregularidad sa flood control projects diyan sa Taguig City. Ngayon, ang hamon lang natin sa mga ito, kay Senator Amy Marcos, patunayan mo sa pamamagitan ng ebidensya na totoo ang mga alegasyon mo sa iyong kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. At ganun din naman tayo dito kay Lino Cayetano. Hindi kasi porket si Alan Peter Cayetano ang inaakusahan ay agad nating paniniwalaan si Lino Cayetano. Kung si Lino Cayetano ngayon ang nananawagan, sana tulungan niya ang mga mag-iimbestiga na sabihin ang lahat ng kanyang nalalaman at perhaps kung kaya niya mag-provide ng ebidensya laban sa kanyang kapatid. Hindi kasi sapat ang mga salita lamang. Kung hanggang salita lang kasi yan, wala yung pinagkaiba kay Senator Amy Marcos. No? Kaya again, uulit-ulitin ko, kung sino ang nag-aakusa, kayo ang magpatunay. Si Amy Marcos, patunayan mo na adik ang iyong kapatid dahil kaming mga sumusuporta sa ating Pangulo, hindi kami naniniwala sa iyo. Mas naniniwala kami sa resulta
ng drug test ni Pangulong Bongbong Marcos noong November 2021 na siya po'y negatibo sa ipinagbabawal na gamot. Dito naman kay Lino Cayetano, sana mailabas po ninyo ang mga ebidensya para yung hinala namin dito kay Alan Peter Cayetano na ito'y gumagawa ng hindi tama ay talagang maging matibay na. No, may basihan, hindi na lamang hinala. Kaya sa puntong iyon, baka sakasakali yung BJMP na acronym, hindi po Bureau of Jail Management and Penology, kung hindi Bong referring to Revilla Jr., kay J. Jinggoy Estrada, at M. Marcoleta. Baka makumpleto na po yung BJMP. Baka ang susunod na po dito ay Peter. No? Hindi ako naniniwalang si Padilla kasi si Padilla, kung may kakaharapin mang kaso yan sa ombudsman, obstruction of justice, hindi mo pwedeng ihana yon doon sa BJM. Dahil yung BJM, sina Bong, Jinggoy at Marcoleta, plunder po ang mga kinakaharap na kaso nun. Hindi makukulong si Robin Padilla. No? Pagka si Robin Padilla sinampahan ng kaso ng ombudsman, pansamantalayang makakalaya dahil bailable po yung obstruction of justice. Makukulong lamang siya kung mapapatunayan na siya'y may kasalanan sa paglabag sa batas na obstruction of justice o yung PD 1829. Ngayon, balik po tayo dito po sa balita. Wala pong ghost project sa Taguig. At kung may mapapakita po kayo, mananagot. Pero nung sinundan po namin yung JA at sinundan po namin ang mga pondo ng gobyerno, nandun po yung mga project. Kaya ano suggestion ko, on the record yan sa DPWH kay Secretary Vince Dizon, utusan lahat ng district engineer at kung pwede pati LGU, kunan ng picture. Last year pa to. Kinwestiyon din ni Cayetano ang yaman sa salin May paturo-turo ka pa kung ano gagawin. Alam ng mga investigador kung ano ang gagawin dyan. No? Parang ginagaslight kasi nitong si Cayetano yung publiko No? Na parang sa pamamagitan ng kanyang mga sinasabi na yan, agad na siyang paniniwalaan. Hindi lang naman sapat, hindi sapat yung picture lang, video lang. No? Maraming kaparaanan para sabihin na ikaw ay walang kasalanan o kaya para mapatunayan na ikaw pala'y merong kasalanan. Ganun lang naman yon. Ebidensya ang magsasabi, Alan Peter Cayetano, at alam yan ng ombudsman kung sakasakali. Dahil yan, babagsak sa ombudsman sa huli. Kahit imbestigahan ng Blue Ribbon Committee yan, kahit dumalo doon ang kapatid mo, ang final say niya nasa ombudsman. Kaya subukan natin muli ito pong si Ombudsman Boying Remulla na pinatunayan na talagang siya po'y walang sinasanto sa kasalukuyan, mga tol. No? Biruin mo, kaalyado nila sa mismong probinsya. Si former Senator Bong Revilla agad-agad kinasuhan ng ombudsman. Diba? Ang mga malalapit na kaibigan ng mga Remulla, ito, mga magkakaibigan yan, di ba? Si Remulla at saka si Marcoleta, magkaibigan yan. Pero nasira na lamang dahil nga lately, naghiwalay ang landas sa politika tapos nakita ng ombudsman na mayroong pananagutan si Marcoleta kaya sinampahan ito ng reklamong plunder kaugnay ng 75 million donations na tinanggap niya sa Sandigan Bayan kung saan ngayon nakakulong na nga itong si Marcoleta dahil nilabasan po ito ng warrant of arrest para sa kasong plunder. Sila ay nasa Quezon City BJMP, yung Payatas area, yung bagong kulungan doon, na sa pagsisiwalat naman ni Pebbles Talaquera, mukhang meron ding issue ng korupsyon. Ano ba yan? Samot-saring korupsyon na lamang yung mga nakikita po natin sa kasalukuyan. Ang maganda lang ngayon, mga tol, yung mga alleged corruption na ito, may nananagot. Unlike sa nakalipas na panahon, na puro salita lamang, partikular ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, pero may isa, wala pong naipakulong. Nakapagpakulong sila sa mga gawa-gawa pang kaso. Sino tinutukoy natin? Si Leila de Lima na eventually inabsuelto po ng korte dahil ang mga isinampang kaso sa kanya walang basihan at gawa-gawa lamang.
Tulfo. Tugon ni Tulfo, wala siyang itinatago at wala ring problema kung imbestigahan siya ng AMLAC o Anti-Money Laundering Council. Sabi ni PhilAm, hindi ba violation sa terms of his pardon yung ginawa ni Robin Padilla? If yes, then pwedeng ma-revoke yung pardon niya. Ay PhilAm, yung pardon, pasensya na, baka sabihin ninyo, gaya-gaya ako kay Alan Peter Cayetano, di lalabi. Kaya nagdidilalabi, nanunuyo, ewan ko kay Alan Peter Cayetano. Pero sagutin natin yung tanong ni PhilAm. Yung pardon po kasi ni Robin Padilla ay absolute pardon. Ibig sabihin po ng absolute pardon, wala pong condition. No? Kung walang condition, wala pong anumang dahilan kahit anong gawin ni Robin Padilla para bawiin yung kanyang pardon. Kahit lumabag siya sa batas, hindi po ibig sabihin nun mababawi na yung absolute pardon na kanya pong tinamo sa panahon ni Rodrigo Duterte. Ang tanging posible, no, na makapagbawi doon sa pardon kung merong nalabag sa proseso ng pagbibigay ng pardon kay Robin Padilla. Pero mukhang wala naman, no? Saka very rare yan na mangyari. Kaya malamang sa malamang kahit makasuhan ng obstruction of justice sa korte itong si Robin Padilla, hindi po yun magiging dahilan para po bawiin yung absolute pardon sa kanya. Ang maganda lamang dito kung sakaling siya po ay makasuhan at mapatunayang may kasalanan, siyempre another penalty po yun na maaaring magdulot sa kanya ng pagkakakulong. I'm not sure kung ang obstruction of justice ay meron pong accessory penalty, parang wala no? Sana maipaliwanag ng ibang mga abogado. Pero kung babasahin natin ang Presidential Decree 1829, nakalagay naman doon yung kaukulang kaparusahan. Pero sa aking pagkakatanda kasi, wala yung accessory penalty na perpetual absolute disqualification to hold public office. And I believe, hindi rin yan crime involving moral turpitude. Kasi yun yung mga penalty na kapag tinamo ng isang lumabag sa batas ay hindi na sila pwedeng humawak ng anumang posisyon sa gobyerno either by election or appointment. Ngayon, dito po sa balita ulit na ating pinapanood, binabanatan nitong si Alan Peter Cayetano, si Senator Erwin Tulfo din. Pinalalabas niya na hindi rin legal yung mga meron kayamanan itong si Senator Erwin Tulfo. Pero naipaliwanag po ni Erwin Tulfo yan sa kanyang naging interview kahapon at sinasabi niyang lehitimo lahat ng kanyang mga naging negosyo sa nakalipas na panahon. Kaya naman sa kanyang salin ay ang yaman niya ay mahigit sa 400 million pesos. Ituloy po natin ang pakikinig dito po sa balita. May real estate ako, meron ako consultancy, tapos meron akong mga business. Siya, saan kaya nakuha niya ng galing? Huwag niya sabihin private practice. Yun. Bago ka magtingin sa dumi ng mukha ng iba, tingnan mo muna yung sarili. Tama naman, ano? Gaano ba kayaman itong si Alan Peter Cayetano? Paano ba siya yumaman? No? Kasi sa ating pagkakaalam, si Alan Peter Cayetano, sa murang edad pa lamang nito noon, ay siya po ay taong gobyerno na. Simula siya sa city councilor hanggang sa umabot siya sa pagiging senador. Imposible naman na magiging multimillionaire ka kung ang aasahan mo lamang ay sahod mula sa gobyerno, di ba? Kaya sige, ang maganda dito, sa bangayan ng mga senador na ito, patuloy naman sila nagtatrabaho, in fairness sa kanila, no? Pero ang maganda, dahil panay bangayan sila, nagkakahalungkatan ngayon ng baho. Pabor ba yan sa atin, mga tol? Oo naman, pabor na pabor yan. Dahil malalaman natin ngayon kung sino talaga sa kanila ang corrupt. At kung merong ebidensya, sigurado may mga masasampahan po ng kaso dito. At malakas ang kutob ko na in due time, itong si Alan Peter Cayetano, masasampahan po ito ng kaso. Kutob ko lang yan, mga tol, kutob ko lang. Kinwestiyon din ni Cayetano ang anyay pagdoble ng yaman ni Senator Ping Lacson sa pagitan ng 2022 at 2025, panahong wala ito sa gobyerno. Kay Senator Lacson, di ba? Ano yung actual? I didn't really pay that much attention pero parang dumoble yung kanyang salin tapos sinabi niya sa negosyo.
Kinwestiyon din niya ang campaign funds noon ni Lacson. Kilala ko rin naman yung mga nagbibigay sa iyo pag eleksyon eh. Di mo naman dineclare, di ba? O, so plunder din ba yon? Sa isang post sa X, sinabi ni Lacson, sumobra na si Cayetano nang atakihin nito ang pinakaiingatan niyang integridad. Anya, hindi dumoble kundi lumaki ng 4 na beses ang net worth niya sa 3 taong wala siya sa gobyerno dahil sa kanyang mga lehitimong negosyo na makikita sa kanyang ITR. Di raw Basahin ko lang yung comment ni Kuya Ado Barangco. Sabi niya, dapat tanggalin si Robin bilang senador. Sana po, sana matanggal siya eh. Sa pag-amin na siya ay isang komunista, sa pag-assist sa pagtakas ng isang senator na may warrant at iba pa, siya ay di na dapat maging senador. I agree, kaso lang ang problema, Kuya Ado, hindi po yan mga basihan para po siya'y matanggal bilang senador. No? Ang mga basihan kasi para matanggal ang isang senador ay una, merong magreklamo sa kanya sa Ethics Committee diyan po sa Senado. At ang mga reklamo na yon, pwedeng maging basihan po yan, pero sapat po ba yan para siya ay i-remove from office? Depende na po yon sa Senado, sa miyembro ng mga Senado. Pagbobotohan po kasi nila yan eh. At kung sakali naman makonvict si Robin Padilla, puntahan na nga natin yung Presidential Decree 1829. Nakalimutan ko na kasi itong mga tol eh. Tagal na akong di nagtuturo eh. Sabi po sa obstruction of justice, penalizing obstruction of apprehension and of prosecution of criminal offenders. No? Hanapin po natin yung penalty po dito. Saan ba? Eto, dito pala sa unahan. The penalty of prison correctional in its maximum period or a fine ranging from 1,000 to 6,000 pesos or both shall be imposed upon any person who knowingly or willfully obstructs, impedes, frustrates, or delays the apprehension of suspects and the investigation and prosecution of criminal cases by committing any of the following acts. Hindi na po natin basahin yan. Pero, nakalagay po kasi dito mga tol, ang particular na penalty, prison correctional lamang, no? At fine na 1,000 to 6,000 pesos. Kaya kahit makumbik dito si Robin Padilla, I believe, this is my ordinary opinion, mananatili po siyang senador hanggang 2028. No? Kahit nakakulong na po siya. Kasi hindi po nakalagay na perpetually disqualified to hold public office eh. Walang accessory penalty na ganun eh. Ang maganda na lamang dito kung sakali, sana maging batayan yung mga sinabi niya na siya'y komunista, yung mga nakikita natin sa kanya, para muli po siyang, para kung sakaling muli siyang tumakbo, ay hindi na po siya iboto pa ng mga naging tanga sa kanya noong 2022. At isa doon si Top 1. Totoo naman, tanga naman talaga mga bumoto kay Robin Padilla eh. At hindi ko yan ikinakaila, pero hindi ko na uulitin yung katangahan na yan sa darating na panahon. Patuloy po tayo dito sa balita. tulad ni Cayetano na may budget insertion na 6 points. Sabi nung isang tatanga-tangang DDS, kawawa daw tayo at hindi natin matanggap. Sino naman nagsabi sa yung hindi ko matanggap na ang trust rating ng ating Pangulo ayon sa survey ay nasa 34-33 na lamang yata. No? Ibig sabihin, kung survey ang paniniwalaan, mahigit 70% o mahigit 60% ang naniniwala na hindi na dapat pagkatiwalaan si Pangulong Bongbong Marcos. Survey yun eh. Sa akin, walang problema. Kahit i-negative nyo pa yan. Ang mahalaga sa akin, si Pangulong Bongbong Marcos ay Pangulo ng Pilipinas hanggang 2028. Sino ngayon ang kawawa? Sino ngayon ang iyak ng iyak? Every now and then, nananawagan na bumaba si Pangulong Bongbong Marcos. Kami ba yon? Hindi naman kami. Kayo yung panay iyak sa comment section, panay iyak sa harapan ng publiko, nananawagan na bumaba si PBBM pero hindi naman kayo pinapakinggan. Ang tatangan nyo talaga. 79 billion pesos sa 2025 General Appropriations Act. May 2 proyekto umano na nagkakahalaga ng 75 million pesos ang hindi na ipatupad.
Dagdag niya, tumanggap din si Cayetano ng 25% kickback sa mga slope protection at iba pang infrastructure projects. Buwelta ni Lacson, nagbibilang na siya ng mga informante Yan. at testigong anyay handa Very interesting ito, no? Sapagkat sineryoso ni Senator Lacson, ano? Talagang mukhang gusto niyang makulong itong si Alan Peter Cayetano, kaya muling mabubuo o mabubuo na yung BJMP. Bong, Jinggoy, Marcoleta, Peter. Abangan natin yan kung kailan. ang magbigay ng ebidensya para may kalagyan si Cayetano sa New Quezon City Jail sa Payatas, kung saan nakakulong ngayon ang mga isinasangkot sa flood control scandal. Senator Panglito Lacson, nakatingin ka sa Taguig. Bakit? Boto kasi sa impeachment laban kay Yan na naman kayo eh. Vice No? Puro kayo impeachment, impeachment, dahilan, impeachment. Kahit meron kayong mga sariling kontrobersiyang kinakaharap. Pero hindi niyan maitatago ang katotohanan. No? Kahit palabasin ninyo na dahil sa impeachment, hindi naman maitatago kung may ebidensya eh. O katulad kay Marcoleta, 'di ba? Sabi ninyo, impeachment. Eh alam naman obvious katangahan ni Marcoleta pinagana niya, biruin mo abogado ka. Tapos sasabihin mo sa harapan ng programa mo na pinapanood ng publiko, oo, ako'y tumanggap ng 75 million pesos. Alam niyo mga tol, ang laking katangahan po nito eh, sa totoo lang. Naturingang abogado, hindi inisip yung consequences ng kanyang mga sinasabi. Tingnan nyo nangyari sa kanya ngayon. Dahil sa malaking katangahan na to, eh, nakakulong siya ngayon. O, pakinggan po ninyo. Ito po yung sinasabi kong malaking katangahan. Kami kong kaibigan. Okay. Ang marami po sa inyo ay nasa harap po ngayon. Nelson, alam mo, mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Alam mo, tanggapin mo ang tulong namin sa'yo. Okay. Congressman ako noon Kong, kami po ay naniniwala na karapat dapat kang makarating sa Senado. Tanggapin mo ang halagang to. Marami sila. Isa lang ang kanilang pakiusap sa Ano akin. po yun? Eh sana wag mo na kaming i-disclose ang identity. Sa napakaraming mga reasons. Eh maaaring halimbawa, yung kumpanya niya ay baka makita ng administrasyon. O, tinulungan mo si ano. Ang sarap panoorin, ano? Hindi ako nagsasawang panoorin to kahit nagsasalita si Marcoleta eh. Kasi dito ko nakikita kung gaano naging tanga kahit sinasabi niyang magaling siyang abogado, itong si Rodante Marcoleta. Dahil sa programa na yan, dahil sa mga sinabi niya, kaya ngayon nakakulong siya. Ngayon pakinggan po natin si Senator Ping Lacson dito po sa balita. At kaugnay ng balitang yan, makakausap natin si Senator Panfilo Ping Lacson. Senator Ping, magandang gabi po sa inyo and thank you for your time. George, Ivy, magandang gabi at thank you for having me. Well, firstly, Senator, binira po kayo ni Senator Alan Cayetano hinggil sa paglaki ng inyong net worth. Dumoble raw, pero yung rebuttal ninyo, hindi doble, kundi 4 times bigger since you left the Senate in 2022. Oh, bayad ba yung mga nasa Liwasang Bonifacio? Kasi sabi ni Seven Samurai dito, basahin ko lang yung kanyang mensahe Sabi pa rin ng dating barangay chairman ng Baseco, 500 pesos plus pack lunch ang budget bawat ulo ng hakot crowd. Ganun ba? Eh, sige, kahit araw-arawin nila yan, mauubos din siguro perhaps ang pondo nila kinalaunan. Kaya nga sabi natin dito mga tol, kahit araw-arawin nila ang rally sa mga Freedom Park, eh, tuloy lang nila yan. Hindi yan makaka-apekto sa mabuting ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Can you explain to us bakit nga po ba lumaki yung inyong net worth in between 2022 and 2025? Yeah. Unang-una, wala ako sa gobyerno from 2022 hanggang 2025. Ang huling file ko ng SALN 2022 siyempre nung nag-exit ako. Ang sunod na pag-file ko 2025. So yung pagitan na yun, wala ako sa gobyerno, private individual ako. Meron kaming real estate deal na nag-broker kami, medyo malaki yung deal at kumita kami. Masama ba yun?
At ito'y pinagbayad ko ng buwis. Katunayan, yung taxable years ko ng 2023 and 2024. Sa 2023 taxable years, nag-file ako ng 2024, 10.5 million pesos. Dahil nga, malaki yung aming nakolekta. Doon kasi hulugan yun hindi naman bigla yung binigay sa aming yung broker's fee. No, hanggang ngayon nga, meron pang binabayaran sa amin doon. Sabi ni Karina, ay hindi, sino nagsabi? Sandali, natawa ako dun eh. Nasaan na yun? Di ko natandaan yung pangalan. Sabi niya, akala ko yung sinasabi mong di nakakasawang panoorin, yung nagsasayaw eh. Pwede rin naman. Ano Baka ipitin. O kaya naman nagtatrabaho sa... Yung nagsasayaw, AI lang yon mga tol. No? Ang imahe na ginamit, si Congressman Paulo Marcoleta. Hindi po totoo itong nasa kaliwa na sa ating screen na nagsasayaw. AI po Gobyerno, yun. may mataas na Pero, katungkulan. Kasi may mga... Ito pong nadidinig natin, hindi po yan AI. Si Rodante Marcoleta po yan, nung inaamin niya na siya po'y tumanggap ng 75 million pesos na donasyon. Na ngayon naging dahilan para po siya makulong. Hindi pa kompleto. And And this the is, following year, yeah. and this is the only business po na nagkaroon kayo in between 2022 and 2025. Alam ninyo, mga tatanga-tangang DDS, patuloy ako magbablog hanggat may nanonood kay Top 1. Kahit si Sara Duterte pa maging Pangulo ng Pilipinas, magbablog pa rin ako kung ang ginagawa ng mga DDS ay puro katangahan. Kung hindi naman katangahan ang ginagawa ng DDS, hindi ko naman ibablog yung particular na katangahan na yun eh. May mga nagagawa naman sometimes na mabuti. No? Sometimes lang katulad si Harry Roque. I am not saying na mabuti siya. Pero kahit paano, ipinakita ni Harry Roque yung pagiging tao sa puntong iyon. Ano ang tinutukoy po natin na sinasabi ko ngayon dito? Yung mga ganitong statement, hindi dapat to kinikriticize. Di ba? Kasi umiira lang pagiging makatao dito. Sa statement, hindi ko sinasabing si Harry Roque, yung statement niya. Bakit? Kung ang gawi kasi ng mga tatanga-tangang DDS ay ipagdiwang ang sinapit ni Mima Alicia, partikular yung pagpaslang sa kanya, yun ay kademonyuhan. Pero kahit paano, isang DDS, si Harry Roque, ay ako'y umaayon dito. Dapat ganito, kahit paano, no? Sabi ni Harry Roque dito, wag niyo ako ma-misinterpret na kinakampihan ko si Harry Roque, Ang pinupunto ko lang, pagka mali ang mga tatanga-tangang DDS, punahin natin. Pagkatama naman yung kanilang sinasabi, di bahala sila. Kaligayahan nila yon, total tama naman. Katulad nito, tama rito yung sinabi ni Harry Roque. Sabi niya, mariing kinukundina ni dating presidential spokesperson Harry Roque ang pagpaslang sa isang vlogger na kilalang sumusuporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa kanyang pahayag nitong Hulyo 17, nagpahayag din si Roque ng pakikiramay sa pamilya at mga mahal sa buhay ng biktima. Sabi ni Roque, I strongly condemn the killing of a Marcos Jr. vlogger and extend our deep condolences to the family and loved ones of the victim. Kapag kaganyan ang mga sinasabi ng DDS, hindi yan dapat kondenahin. Hindi yan dapat i-criticize kasi tama yan eh. Pero kung katulad ninyong mga tatanga-tangang DDS na nagkukomento dito, talagang dapat pagsabihan kayo ng mga tanga kayo. Balik po tayo dito. Hindi, meron ding iba, pero hindi ganun ka-significant. Ano? Ang point ko lang dito, wag mo atakehin ang integridad ko. Magpe-Facebook live ka. Alam mo, hindi ako mapatol sa kanya mga nauna kasi mga nonsense. Pero pagka integridad na, alam mo, inalagaan ko itong previous life ko pa sa law enforcement. Naging Philippine Constabulary ako, naging police ako. Inalagaan ko talaga ito. Hindi ako tumatanggap sa mga gambling lords. Hindi ako tumatanggap sa mga lagay. Katunayan,
Ako nga yung nag-correct ng cotton culture. Pinalitan ko yung cotton culture ng mga pulis kasi I was leading by example. And then when I ran sa Senate, ganun din, pinagpatuloy ko ang aking advocacy. Hindi ako tumatanggap ng pork barrel. Wala akong kinukuha ang kickback. Kapag may mga lobby money, hindi ko ito tinatanggap. Katunayan, minsan pag may nagpapadala nga, pinabalik pa namin. Alam ni Senate President Tito Soto to. Kasi minsan, may nagpadala sa aming congressman at okay na raw yung kausap nila. Sinauli namin. At hindi namin sinauli sa congressman, sinauli namin doon sa mismong applicant Opo. ng franchise But ng araw. Senator, meron ho ba kayong personal na alitan kay Senator Alan Cayetano? Bakit to ikaw yung binabakbakan niya? And he mentioned na pinersonal mo daw siya. Ano pong ibig Hindi ko alam sabihin yung nun? sinasabi niya. Hindi ko alam kung ano yung sinasabi niya personal, pati yung kay Senator Marcoleta. Nag-iintriga siya. Alam mo, sinama niya pa si Senator Tulfo, si Senator Escudero, Senator nag-iintriga siya. Yun lang naman point niyan. Gusto niya mag-away-away kami. Kaya pinag-aaway-away niya kami. Pero hindi kami tatagdan kasi nga pag nonsense ang sinasabi niya, hindi namin siya pinapatulan. No, ganun talaga, no? Pero sige, i-leave na natin yung mga bangayan ng mga senador na yan for the meantime at balik po tayo sa nakakalungkot na pangyayari sa buhay ni Mima Alicia. Ano ba yung latest na information dyan? Pakinggan po natin ito pong interview sa Chief of Police ng Caloocan City Police Station. Ng mga bandang 3:10 umaga, July 17, 2026. Itong ating biktima na si Alicia Lipata, 24 years old, isa po siyang kilalang vlogger, at kasama ng kanyang partner, no, na si Melboy News, 24 years old din po, ay dumating sa kanilang inupahang tirahan dito sa North Caloocan. At pagkatapos po nilang pumarada dito sa kanilang harapan ng gate ng kanilang nirerentang bahay, ay bigla nilang po may dumapit na dalawang tao at nagbabaril itong si Alicia. Si Alicia ay nagtambok po, no, ng tama sa temple at lumabas po ito sa kanyang right cheek. At siya rin po yung nagtambok ng tama sa chest, sa dibdib, sa right chest, at saka sa buttocks po niya. Samantalang na namatay na dead on the spot po ito. Samantalang si Nenboy ay naitakbo po sa Camarin Doctors Hospital. Siya po nakahingi po ng tulong sa kapitbahay at sa may-ari ng kanilang upang tirahan upang ihatid po siya sa Camarin Doctors Hospital. Yung suspect po natin, dalawa po sila. Yung isa po yung gunman po natin, no, ay naka denim pants at white long sleeve po. At doon makikita rin po natin na siya po ay may suot na pulang helmet. Samantalang yung pangalawang suspect po natin ay nakasuot po ng dark na pants, ano? Nakasapatos din po ito at puting t-shirt. At ito po ay nakasuot ng puting helmet. Bali yung nakasuot po ng puting helmet, siya po ang tumatayong rider po. Samantalang yung red na helmet po, mga suspect po natin, siya po yung gunman po. Okay. Lumalabas sa initial investigation natin, base po doon sa nagmamay-ari po ng nupahan po nilang bahay, ay dalawang buwan pa lang po silang nakarenta po dito. Lumalabas doon sa technical investigation natin, naka-recover po tayo ng itong basyo ng caliber 45, isang deformed bullet po nakuha po doon sa crime scene. Meron din po tayong nakuha isa pang mga deformed bullet doon sa loob ng sasakyan nung ito yung sinubject natin for trajectory examination. And during the autopsy po, ay nakakuha po tayo ng isang slug sa biktimang si Alicia. So nasa sasakyan pa lang sila ng baril, sir? Hindi pa nakakapapa?
lumalabas po na si si Ma'am Alicia po is nakababa na po sa sasakyan. Hindi po siya ang driver, nasa kanang bahagi po siya. Sa ngayon, katatapos po lang ng operasyon kahapon at nagre-recuperate po siya ngayon. Hinihintay na lang po natin siya maging responsive upang makapagbigay po siya ng impormasyon sa atin upang ma-expedite po natin yung case. Sana matamo sa lalong madaling panahon ni Mima Alicia ang katarungan. Hustisya para kay Mima Alicia ang panalangin po natin. Hanggang dito na lamang muna mga tol. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta sa ating gobyerno, sa ating Pangulo, at dito sa ating programa. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.